shall see him face to face and tell the story saved by grace. And I shall see him face to face and tell the story saved by grace. Someday my earthly house will fall. I cannot tell how soon 'twill be, but this I know, my all in all has now a place in heaven for me. And I shall see him face to face and tell the story saved by grace. And I shall see him face to face and tell the story saved by grace. Someday when fades the golden sun beneath the rosy tinted west, my blessed Lord will say, well done, and I will enter into rest. And I shall see him face to face and tell the story saved by grace. And I shall see him face to face and tell the story saved by grace. And I shall see him face to face and tell the story saved by grace. O Lord, we pray thy will be done. O Master, here am I. We pray you do a mighty work, that to the flesh we die. And when the answer comes to
Ayan. Good morning po. Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat na nandito na ngayon sa Hope at Calvary Ministry. No? Akin pong munang babatiin. Ano po si Elmatan Cometa. Good morning po. Eva Liunagan, Flor de Liza Nacario, and si kapatid na Imelda Tanyado. Good morning po. At doon po sa iba na hindi ko nakikita dito sa monitor na po. Good morning po. At welcome po muli sa Hope at Calvary Ministry. Ano po? At napapasalamat po tayo sa muling unlak sa atin ng Hope at Calvary Ministry na makapagbahagi ng ating morning devotional ngayong umaga na ito. At ako po inyong makasama, si Brother Jonathan po. At atin pong mapapakinggan ang ating theme song. Ano po, bago po tayo magpasimula at bago po tayo manalangin. Habang ang iba po ay tune in pa lang. Ano po. Good morning po, Marlon Lambino. Good morning po. Ano po. At ayun po, atin po pakinggan ang ating theme song. Days are dark and bleak, when your strength is growing weak, when you feel there's no relief, you're alone and no one sees, when your life is caving in, though you've tried, you just can't win. You wonder, will it ever end? Will it ever end? There's only one thing I can say, one way I know you'll be okay, no matter what life throws your way. Just bend your knees and pray. You'll find a friend in Jesus Christ, 'cause all for you He sacrificed. He sees each tear fall from your eyes. He hears you asking why. There's only one thing I can say, one way I know you'll be okay, no matter what life throws your way. Just bend your knees and pray. You'll never be alone. You'll always have a hand to hold, no matter what life throws your way. Just bend your knees and pray. You'll never be
Good morning po muli sa good morning po. Ayun, good morning po sa mga kapapasok pa lang, ano. Good morning po, Ma'am Arlene Mapuso Hernandez. Good morning po. Good morning po kay Seferina Tariela Balagso Feni. Good morning po. Good morning everyone. At kay Josie Lorgo. Good morning po. Welcome po at salamat po sa inyong pag-tune in at pagsama sa amin dito sa Hope at Calvary. Ano po? Bago po tayo magsimula mga kapatid, ay tayo po muna ay madaling manalangin. Ano po? Tayo po ay manalangin. Mang dakila sa umaga pong ito. Aming muling pagbubulay-bulayan ng inyong mga salita. Aming pagbulay-bulayan ng inyong inspirasyon na inyong pinagkaloob sa amin sa umagang ito. Aming kayong pinupurit na salamatan sapagkat ang blessings na inyong inihanda sa amin sa araw na ito ay hindi kayang sukatin. Salamat po, Ama, sa iyong muling pagbangon, paggising sa amin, pagbibigay muli ng buhay at lakas na aming mga gamit sa ministeryong ito, sa pakikinig at sa pagbabahagi ng inyong banal na kalooban na inyong pinahintulot sa amin na aming mapag-aralan o dakilan Diyos. Sa umagang ito mga kapatid, mga Panginoon, ay aking nilalapit ang mga kapatid na naka-tune in ngayon sa Hope at Calvary at ang mga wala pa, Panginoon, ay aming nawang maunawaan ang inyong kalooban o dakilang Diyos sa umagang ito. Salamat dakilang Diyos sapagkat napakabuti niyo. Amin kayo pinipurit na salamatan. Binabalik tayong mataas sa purit pa salamat sa inyo. Sa pangalan ni Jesus tayong pagligtas. Amen. So yun po mga kapatid, ang ating pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay may pinamagatang True Christians Focus on Christ, Not Self. Para sa December 2. Ano po? So, ang totoong Kristiyano ay hindi nakafocus sa sarili, kundi nakafocus sa ating Panginoong Hesukristo. Ano po? At ang ating panimula ay, ang sabi po dito sa ating babasahing devotional, ay when he had called the people to himself with his disciples also, he said to them, "Whosoever desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me." Mga Panginoon, mga kapatid, ganun din, no? Ano po yung sinasabi dito sa Matthew 16:24. Halos magkapareho lang sila. Nang magkagayoy sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man tao'y ibig sundin sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kaniyang cross at sumunod sa akin. So same teachings, same wordings mga kapatid. In Joshua 24:15, sabi, "But as for me and my house, we will serve the Lord." So, yung true Christian is all about choosing God. Choose God's first. Ano po? Yung personal decision natin na makasama natin yung Panginoon. Na meron tayong desire na makasalamuha siya. Meron tayong desire na pag-aralan ng kanyang mga salita. Meron tayong desire na magpakababa. Ano po? Dahil yun naman ang naging example ng ating Panginoong Hesukristo nang siya ay narito sa lupaing ito. Ano po? Ipinakita niya yung example ng pagtanggi sa sarili. Ano po? Iniwan niya ang kanyang kaharian, iniwan niya ang kanyang kalulatian at anyong alipin. Kumbaga, ano po mga kapatid? A true Christian has the evidence of the Holy Spirit in the heart. So, yun po mga kapatid. The children of God knows
they have the evidence in their own hearts that they are born of God. So, by experience, mga kapatid, to follow the Lamb, whithersoever He goeth. Kahit saan pumunta ang Panginoon, ano man ang ituro sa atin ng Panginoon, self-denial and self-sacrifice will always be found, mga kapatid. Yung sakripisyo, yung pagpapakababa, yung pagiging humble, pagiging harmless, mga kapatid, is one of the sign of a true Christians. The disciples describes the character of a genuine Christian. Ano po? The Bible describes the character of a true Christians. To those who born of God know their hearts that the Holy Spirit has changed them. So, sabi po sa Roma 8:16, ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. So yun po mga kapatid, the Holy Spirit beareth witness na kung tayo ay may kagabaang loob, tayo ay sumusunod sa footstep ng ating Panginoon. Ang nagpapatunay nito ay ang Holy Spirit. Makikita to sa ating mga gawa, sa ating pananalita, sa ating kilos, sa ating pang-araw-araw na buhay, sa ating relasyon sa ating pamilya, relasyon sa komunidad, relasyon sa ating church. Ano po mga kapatid? Following Christ involves self-denial and walking the narrow path that leads into God's broad meadows of peace and righteousness. Sabi sa Matthew 7:14 and 13, ano po? Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak at marami ang dooy nagsisipasok. O mga kapatid, so yung pangako ng salvation sa atin ng Panginoon ay hindi madali. Ano po mga kapatid? Sapagkat makipot, sabi, ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nangakasusumpong noon. So kakaunti man tayo sa mga oras na ito mga kapatid. Kakaunti man ang nakakapag-aral mga kapatid. Is batid natin na tayo ay binibiyayaan ng Panginoon. Tayo ay nagre-reflect sapagkat inuuna natin ang Panginoon sa ating buhay mga kapatid. Tayo ay palaging handa na tumugon sa panawagan ng ating Panginoon. Ano po? Sabi pa po ay, to them that believe, Christ is precious, His Spirit moving upon the mind and the heart of the believer is in perfect agreement with that which is written in the Word of God. So, we have this perfect agreement if we believe that Christ is precious, if we believe that Christ is our salvation, if we believe that Christ is our Redeemer, na binuwis niya yung kanyang buhay. Dumanak ang kanyang dugo sa cross ng Kalbaryo upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Kapiling ang Ama, kapiling ang kanyang mga anghel, kapiling ang banal na Espiritu, at ma-witness natin ang kasaganaan, ang kapangyarihan, ang pag-ibig ng Ama. No? Napakabuti ng Diyos. The Spirit and the Word agreed perfectly. The Spirit beareth witness with our spirit that we are born of God. So yung mga kapatid, the Holy Spirit will be the witness. The angels will be the witness. Oh, Christ become precious to those who believe. 1 Peter 2 verse 7.
unto you, therefore, which believe he is precious, but unto them which be disobedient, the stone which the builders disallowed, the same is made the head of the corner. Mga kapatid, so dito pumapasok yung disbelief kapag nagkaroon ng disobedience, mga kapatid. Once na itinaas na natin ang ating sarili, yun na. Hindi na si Kristo yung ating tinataas. Tinataas natin yung ating sarili. Ano po, dito na po pumapasok yung tinawag kong this problem. Ano po, yung pagsisinungaling, dishonesty, ano po, yung disloyalty, yung distrust, and yung dissatisfaction, and finally, distraction. So, yun po mga kapatid. Yung this problem na ito, once na in-acknowledge natin ito sa ating sarili, hindi natin in-acknowledge ang Panginoon. Ito po mga kapatid, this will lead us into destruction. The Holy Spirit voice in the heart will never contradict the written word. Ano po mga kapatid? John 16:13. Ngayon kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay magpapatunay, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain, at kaniyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. So, yung mga kapatid, the Holy Spirit, ano po, kaya ang Panginoon at ang Holy Spirit is in perfect harmony, sabi nga. Yung very perfect witness ang Holy Spirit sa atin. The assurance of our salvation comes because of the Holy Spirit bear witness with the Word, with our spirit. Sabi sa Romans 8:16, ano po? Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Ano po? So, pumapasok po dun sa atin yung disobedience once na na-dislocate tayo sa Panginoon. Dinislocate natin yung sarili natin. Actually, tayo yung lumalayo sa Panginoon. Ano po mga kapatid, tayo yung nagiging minsan ay mapagmataas. Tayo ay madalas nakakalimot sa mga pangako ng ating Panginoon. Kapag tayo ay minsan ay nakakapag-achieve ng karangalan, minsan ay nakakalimot tayo na pasalamatan ng ating Panginoon. Ano po? Sabi ay, the ones who find their heart no resemblance to the great moral standard of righteousness, the word of God, have no Christ to confess. Na po, their profession of faith is counterfeit one. So yun po mga kapatid, once na nagkaroon tayo ng self-esteem, yung sobrang tiwala sa ating sarili at nawawalan tayo ng tiwala sa Panginoon, mga kapatid, nagkakaroon po tayo ng self-righteousness. So, it lead us to self-destruction. Po, mga kapatid. A false profession shows no resemblance to Christ. If the heart and life do not reflect God's moral standard, ano po yung moral standard, mga kapatid? The Word of God. There is no real Christianity. Ano po? There is no real Christianity present if God's moral character is absent. Ano po mga kapatid? There is no real Christianity present if the Word of God is absent. There is no absolute Christianity if Jesus Christ is denied.
So mga kapatid, sa 1 John 2:6, ang nagsasabing siya ay nananahan sa kanya ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya. So mga kapatid, are we walking with Christ? Yung character ba natin nagre-reflect ang character ng ating Panginoon? It's time for us mga kapatid na mag-reflect sa mga kabutihan na binigay sa atin ng Panginoon, sa buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, mga kapatid. Kamusta po tayo? Kamusta po ang ating buhay pananampalataya, mga kapatid? Are we following God's moral character? Are we following God's moral standard of righteousness, mga kapatid? A person cannot produce heavenly fruit if the heart is not surrendered to Christ. Are we already surrendered to Christ? Or patuloy pa rin tayong nagmamalaki? Patuloy pa rin tayong nagmamataas? Hindi natin ibinababa ang ating sarili. Hindi natin isinusuko ang ating sarili sa ating Panginoon. Are we reflecting Christ? Are we surrendered to Christ, mga kapatid? Kumbaga, sa Matthew 7:16, sa kaniyang mga bunga ay inyong mga kikilala sila, na nakapuputi baga ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan. So yung mga kapatid, ano yung bunga? Ano yung ating pananampalataya? Ano yung ating belief, mga kapatid? Ano yung ating sinasampalatayanan? Ano po? Ano yung ating nare-reflect? Sabi dito, the words of Christians will be an accordance with their enjoyment of Christ. Those who are perpetually talking doubts and demanding additional evidence to banish their cloud of unbelief do not build on the word. It is founded in the feelings, but feeling, be it ever so pleasing, is not faith. So, naalala ko nung ako ay nagsusearch, ako ay nasa high school pa lang. Pag yung pakiramdam ko, in-invite ako ng isang kaibigan na dumalo dun sa kanilang fellowship sa mga churches, is nandun yung feeling ng kasayahan. Naramdaman ko na masaya kasi masaya yun dun sa church na yun. Maraming kabataan, napakasigla. Ano po, yung banda, yung lagabog ng mga drums nila dun sa loob ng church is nag-a-uplift ng pakiramdam. Ano po. So, noong time na yun, pakiramdam ko is I'm in the right track. Ano po. Na yun yung tamang pakiramdam na ako ay nasa Panginoon. Hindi ako nagbabasa. Although I'm searching for God. I'm searching for truth. I'm searching for standard. I'm searching for the character of Christ. So, masaya. Masaya yung feeling na nakasama ka dun sa mga ganong klase activity. But suddenly, nang ma-encounter ko ang Panginoon. Hindi pala yun dapat. Hindi pala based sa feeling yung faith. Kasi pag based sa feeling yung faith is a fake faith. Ano po? It's not faith at all. Kasi based sa feeling, based lang dun sa nararamdaman mo, kasiyahan sa puso mo. A doubt comes from looking to self instead of Christ. Yun mga kapatid, sa panahon natin ngayon, napakadami ng nagque-question sa moral standard ng ating Panginoon. Kini-question nila na patunayan mo sa amin kung ano ba talaga yung araw ng pagsamba. Yun yung kadalasang minsan tinatanong Ano po mga kapatid, bakit kayo mga Seventh-day Adventists
Sa Sabado ako'y sumasamba instead of ganun. So, kailangan naghahanap sila ng patunay na kung bakit, ano po, samantalang napakaliwanag ng banal na kasulatan, ano po. Sabi dito, to those who constantly speak doubts and demand signs for faith are building on feelings, not scriptures. John 20:24. Ngunit si Tomas, ito po yung isang maganda example mga kapatid, no? Si Tomas, isa sa 12 na tinawag na Didimo, ay wala sa kanila nang dumating si Jesus. So ito yung time na na-resurrect na po ang ating Panginoong Jesucristo from the cross. Ano po? And then sa John 20:25, sinabi nga sa kaniya ng ibang mga alagad, nakita namin ng Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, malibang aking, eto na, dito na pumapasok mga kapatid yung I problem, yung aking, no? Yung naka-center sa sarili. Ano? Aking, sabi niya. Malibang aking makita ang kaniyang mga kamay, sa kanyang mga kamay, ang butas ng mga pako, ano po, at maisuot ko, ito na naman, ang aking daliri sa butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking, ito na naman, kamay sa kaniyang tagiliran, ay hindi ako mananampalataya. So mga kapatid, napaka destructive nitong eye problem na ito, no? Ito rin yung naging problema ni Lucifer, no? Kung paano niya maiangat yung kanyang sarili, kung paano niya itataas yung kanyang sarili dun sa taluktok ng bundok ng Panginoon, kung paano niya i-uplift yung kanyang sarili. So, kaya nawala sa proteksyon ng Panginoon. So, gayon din tayo mga kapatid, kapag tayo ay nasobrahan sa tiwala sa sarili at nawala ang pagtitiwala natin sa Panginoon, or nawaglit sa atin na tayo ay katiwala lamang ng Panginoon sa lupaing ito, po mga kapatid, is a very, very dangerous. John 20:29, sinabi sa kanya ni Jesus, nagkita na sila ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Mapalad yaong hindi nangakakita at gayon may nagsisampalataya. So mga kapatid, the Word of God alone, the Bible alone, based sa ating devotional today, ay nagtuturo sa atin ng self-denial, self-control, accept our Savior Jesus Christ. Kasi yung feeling is not faith. God's Word alone is the solid foundation of our faith. Solid foundation of our righteousness is Christ alone. Sa Matthew 7:24, kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salita, ito ay ginaganap at matutulad sa isang taong matalino. Si mga kapatid, once na ating sinaliksik at ginanap ang mga salita ng Panginoon, ay magiging matalino. Matutulad tayo sa isang taong matalino. Na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At bumagsak ang ulan, at bumaha, at humihip ang mga hangin, at hinampas ang bahay na yaon, at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Alam naman natin mga kapatid, sa ating pag-aaral, kung sino itong batong ito, kung sino itong cornerstone, kung sino itong malaking bato na natatag, mga kapatid. Focusing on self destroys faith, mga kapatid. Sabi po dito sa ating devotional is, it is a great misfortune to be a chaotic doubter, keeping the eye on thoughts and self. So yun mga kapatid, na delikado talaga na kapag
yung palagi tayo nagdududa, yung may duda tayo sa ating puso regarding sa standard moral character of God, standard moral law of God, standard moral na identity ng ating Panginoon. Yung pinagkatiwala niya sa atin na dapat nating tuparin ay hindi natin natutupad. Ano po mga kapatid? Chaotic self-focus keeps on person from being transformed into Christ's image. So yun mga kapatid. So nawawala yung focus natin at hindi tayo natatransform sa character ng ating Panginoon kapag hindi tayo nakafocus sa Kanya. Sabi sa 2 Corinthians 3:18, tatapwat tayong lahat na walang talukbong ang mukha, na tumitingin gaya sa isang salamin. Sa kalawalhatian ng Panginoon ay mababago tayo sa gayon ding larawan mula sa kalawalhatian hanggang sa kaluwalhatian na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. So mga kapatid, yung pagiging united natin sa Panginoon, yung pagiging united natin sa Banal na Espiritu na isinugo ng Ama sa pangalan ng ating Panginoon, ito yung magre-reflect sa atin yung liwanag. Ita-transform tayo ng Panginoon from glory to glory. Ano po? Gaya ng kanyang sarili. He transformed, our Lord Jesus Christ transforms from glory to glory. Ano po? Self cannot save, mga kapatid. Yung eye problem, the eye problem is a sinking boat. Completely unreliable. Ano po mga kapatid? So, we must deny ourselves. We must uplift the Word of God. We must uplift Jesus Christ in our daily life, mga kapatid. Christ alone is the lifeboat. So ito mga kapatid, this is, He has never lost a passenger. Never, Christ never lost. Ano po mga kapatid? Acts 4:12. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaliligtas, mga kapatid. Christ, we must praise, we must study His words every day. Especially yung mga ganitong oras, mga kapatid. Yung solemn pa, yung tahimik pa yung buong paligid. No? Na sabi sa Hebrew 12:2, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inihayag sa harapan niya ay nagtiis ng krus na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Po mga kapatid. So, gusto ko magkaroon ng konting pagdidiin po dito dun sa kagalakang inilagay sa harap niya. Ano po mga kapatid? Yung kagalakan na nasa Panginoon, ano po? Yung kagalakan na inilagay. Ano ba yung na-curious kasi ako mga kapatid dun sa kagalakan na iniligay sa harap ng Panginoon. Kung anong ibig sabihin itong kagalakan na to. Ano ba yung diin dito sa kagalakan na to, mga kapatid? Ano ba yung nakita ng Panginoon ko bakit siya nagalak at bakit pinili niya na talagang mag-undergo siya dun sa penalty para lang matubos tayo, mga kapatid. So, yung kagalakang iniligay sa harap ng ating Panginoon sa Hebrew 12:2, sabi po dito ay, yun nga, na siya ay dahil sa kagalakang iniligay sa harap niya
ay nagtiis ng krus. Ano po? Niwalang bahala yung kahihiyan. So, wala siyang pakialam dun sa kahihiyan na inabot niya. Ano po? Dun sa gulpi na inabot niya, sa bugbog na inabot niya, sa hirap na inabot niya, sa dugo na lumabas sa kanyang katawan. Dun sa kahihiyan, dun sa mga pagdudura, dun sa mga hindi magagandang mga salita, mga kapatid. Dahil nakita ng Panginoon yung kanyang kagalakan. Nakita ng Panginoon yung kagandahan. Nakita ng Panginoon ahead yung resulta ng kanyang gagawing sakripisyo. Yung kagalakan na hindi tumutukoy sa madaling buhay. Ano po? Yung karangalan, yung kasiyahan sa mundo. Ayon sa konteksto mga kapatid ng Biblia is ang kagalakan ay bunga ng kanyang gagawin. Yung magiging bunga ng kanyang pagliligtas. Yun yung kagalakan ng Panginoon. Yung makita niya, malaman niya kung gaano karami yung kanyang maililigtas sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo. Kagalakan, kaligtasan ng marami. Sabi sa Isaias, makikita niya ang bunga ng kanyang paghihirap ng kanyang kaluluwa at masisiyahan siya. So, mga kapatid, malinaw dito na ang kasiyahan o yung kagalakan ng Panginoon is makikita sa bunga ng kanyang paghihirap. Ang kaligtasan, yung kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ano po mga kapatid? Yung kaligtasan na patungo doon sa luklukan ng Ama. Patungo sa kaluwalhatian ng Diyos sa langit. Ano po mga kapatid? Sa ating patuloy ay focus on self destroys faith, no, mga kapatid. It is a great so yun po. Okay. So ayun mga kapatid. So dito po sa ating devotion, free po kayo mag-comment mga kapatid, mag-share ng inyong reflections sa umagang ito. Ano po yung ating mga reflections mga kapatid? Focus on Christ. Ano po? Yung akin pong short reflection mga kapatid sa ating morning devotion ngayon. Maga is, true Christian turns away from self and fixes his eyes on Jesus. Ating sarili. Hindi natin kayang iligtas. Na po. Yung feelings cannot support faith. Na po. Hindi patunay yung pakiramdam natin dun sa pananampalataya. Yung ating pagdududa ay hindi pwedeng magkaroon ng coexistence dun sa truth of Christ. Yung ating pagdududa ay hindi pwedeng coexist dun sa character ng ating Panginoon. Yung pagdududa is hindi pwedeng i-abide dun sa standard moral character of God. Ano po? Christ invites us into His lifeboat. Ano po? Firm, safe, and guided by the Savior who never loses. Ano po? Hindi kailanman inahayaan ng Panginoon na mawaglit yung kahit isa na kumakapit sa kanyang pangalan, kumakapit sa pananampalataya sa kanya, mga kapatid. Ano po? So, self cannot save. Ano po mga kapatid? So, yung pagtanggi sa sarili, ano po mga kapatid? Pagtanggi sa sarili, sabi sa Luke 9:23, at sinabi niya sa lahat, kung ang sino man, ano po, ulit lang po natin, sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kaniyang cross at sumunod sa akin. Mga kapatid, sa spiritual, yung espiritu ang nagbibigay ng katiyakan sa atin. Ano po mga kapatid? Yung bear witness. Ano po? Yung espiritu ay nagpapatunay, ano po, na tayo ay anak ng Diyos. Datapwat
ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo ay susuguin ng Ama sa aking pangalan at siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat sa inyo'y aking sinabi. So the Holy Spirit, kaya kailangan natin hingin palagi yung patnubay ng Holy Spirit dahil siya yung isinugo ng Ama na kahalili ng ating Panginoon habang tayo ay nasa lupaing ito. Mga kapatid, na siya magpapaalala sa atin kung ano yung mga itinuro sa atin ng Panginoon. Yung Espiritu plus yung salita ay magkaisa. The Holy Spirit and the Word are perfectly intertwined. Mga kapatid? Sa John 16:13, howbeit He, the Spirit of truth is come. He will guide you into the truth, for He shall not speak of Himself, but whosoever He shall hear, that shall He speak, and He will show you things to come. So, yun po mga kapatid. Once na tayo nakakling sa ating Panginoon, nakakling tayo sa Holy Spirit, the Holy Spirit will teach us in the name of our Lord Jesus Christ. Sabi sa Isaiah 8:20, to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. So mga kapatid, are we bearing the witness of the character of Christ? Nagre-reflect ba tayo sa kanyang mga turo? Sinusunod ba natin ang kanyang mga kautusan? Are we one with the Holy Spirit? Are we hearing the voice of the Holy Spirit? Ito po mga kapatid. Sa Galatians 5:22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Mga kapatid, once we are in love with Jesus, we have this joy in His sacrifice. We have this peace in His presence. We have this long sufferings in His sacrifices. We will earn gentleness in His character. Goodness. We will receive goodness by His grace. We will receive His faith. Yung pananampalataya ni Kristo. Yung mapuposes natin mga kapatid. Yung pundasyon ng pananampalataya natin is sabi sa Matthew 10:17, kaya nga ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Mga kapatid. So yun po yung ating maiksing devotional ngayong umagang ito mga kapatid. So are we focused on Christ or are we focused in ourselves? So good morning po. Good morning. Magbigay po kayo ng refleksyon mga kapatid sa ating pag-aaral na ito. Mga kapatid? Good morning po dun sa mga naka-tune in ngayon, yung mga nahuli, at yung mga hindi po nagko-comment, yung mga silent viewers po natin ay good morning po sa inyo lahat. So maraming salamat po muli sa inyong pagsama sa akin sa umagang ito. Sa maliit, sabi ko maliit na ministry ng Hope at Calvary. But reflecting Christ's character. So, true Christians focus on Christ, not self. So, yun pong ating topic na ating pag-aralan ngayong umaga, mga kapatid. Naway tayo pong lahat ay pinagpala ng Diyos. Naway ma-receive po natin ang blessings ng ating Panginoon sa araw na ito. Naway lahat po ng ating gagawin ay naayon sa kalooban ng ating Ama na nasa langit. So yun po. Maraming salamat po mga kapatid.
sa inyong pagsama sa akin. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagtangkilik sa Hope at Calvary Ministry. Ano po? Salamat po sapagkat hindi kayo nagmamaliw, ano po mga kapatid, bagamat tayo ay maaga rin po kayo nagigising. Salamat po in behalf of Sir Fang and Hope at Calvary team. Ako po nagpapasalamat. Ano po, sabi po ni Seferina Tariela, ikon ko lang yung kanyang sinabi. Sabi po niya ay, ayan po, ilagak po natin ang lahat sa ating, ang ating kabalisahan sa mundong ito sa Panginoon. So yun po mga kapatid, dapat po natin talagang ipagkatiwala sa Panginoon lahat ng anuman pong ating suliranin, anuman po yung ating dinadala, anuman po yung ating mga problema, ay dapat natin ipagkatiwala sa Panginoon sapagkat ang lahat ay magiging maayos kung ating ipagkakatiwala sa Panginoon. Ano po mga kapatid? So, yun po mga kapatid, sa mga oras na ito, yun po ang ating iksing reflection at pag-aaral. Salamat po at tayo po ay tumako na po sa ating closing prayer. Kung wala na po tayong mga reflection mga kapatid, hindi ko lang po alam kung late lang ang bato ni StreamYard ng mga messages mga kapatid. No? So, yun na po. Kung wala na po tayong mga reflection mga kapatid, ako po ay muli nagpapasalamat sa inyo at tayo po ay mag-closing prayer na po. Salamat po o dakilang Ama sa pag-aaral na ito, sa focusing on Christ, not ourselves. O dakilang Diyos, salamat sapagkat inyo kaming sinamahan, inyo kaming binigyan ng inspirasyon na makapag-reflect sa inyong karakter. Ama, naway magampanan namin ang aming mga tungkulin sa inyo. Ang aming tungkulin na sundin ang kalooban ng inyo. Na aming tularan ang lakad ng aming Panginoong Jesucristo. Aming hingiin ang patnubay at paggabay ng banal na spirito niya na inyong isinugo sa kanyang pangalan. Salamat o dakilang Diyos na kayo ay nakikinig sa amin. Salamat na patuloy kayo nagbibigay ng inspirasyon sa amin upang magpatuloy ng positive at pagtitiwala namin sa inyo. Aming inilalagak ang aming mga suliranin, aming mga problema, ang aming mga karamdaman sa inyo o dakilang Diyos. Aming idinadalangin din naman at inilalapit namin sa inyong harapan. Ang mga kapatid, ang mga kaibigan, mga mahal sa buhay, mga kakilala na may mga karamdaman o dakilang Diyos. Na may hipuin ng kanilang mga puso, isipan, hipuin ng kanilang katawan, hipuin ang anumang parte ng kanilang katawan na may karamdaman o dakilang Diyos. Pagalingin nawa ninyo o dakilang Diyos itong aming pakiusap upang nang sagadan ay maipagpatuloy ang buhay na naayon sa inyong kalooban, naayon sa inyong karakter, naayon sa inyong standard moral character. Salamat o dakilang Diyos na inyo kaming dininig sa umagang ito. Mga kapatid, mga kapatid kay Kristo, naway sumaatin po sa umagang ito ang pakikisama ng Banal Espiritu, ang paglukob ng ating Panginoong Jesucristo sa atin, ang paggabay ng Ama at pagbibigay ng biyaya, naway sumaatin ang buhay na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon sa araw-araw, buhay na karakter ng ating Panginoon. Mga kapatid, atin nawang i-reflect ang karakter ng ating Panginoon. Salamat o dakilang Diyos sa iyong pagbibigay sa amin
ng oras na ito upang ikaw ay dakilain namin at pasalamatan. Inihingi namin ng kapatawaran ng aming mga pagkukulang, aming mga pagkakasala sa inyo, mga Panginoon. At naway ang mga kapatid na hindi namin nakasama sa oras na ito, ay inyo rin naman pagpalain, na gaya ng inyong pagpapala sa amin. Aming itinataas ng papurit pasalamat sa inyo, o dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus namin. Panginoon tagapagligtas. Amen. Ayun po mga kapatid, maraming pong salamat sa inyo pong muling pagsama sa akin sa umagang ito. Ito po muli, Brother Jonathan, at tune in po kayo muli bukas sa ating muling pag-aaral dito sa Hope at Calvary Ministry. Maraming salamat po at good morning. Preach the truth is never sure to preach again. To dying man as a dying man. Stand for truth is never sure to live tomorrow. All for him, all for him. Serve the Lord as never sure to serve again. To Almighty God as a feeble man. Love the Lord is never sure what comes tomorrow. Live for him, live for him. Now is the time to hear his voice And hear the call amidst the noise. Take hold the flame that lights the way and bring glory to his name. Dare to stand like Daniel, dare to preach like Paul, dare to be like Joseph, who will not be bought nor sold. Will you stand for him, though the heavens fall? Will you dare to live for him alone? Let us dare to be true and brave, standing firm amidst the waves, holding high the blood-stained banner of our Prince Emmanuel. Dare to stand like Daniel, dare to preach like Paul, dare to be like Joseph, who will not be bought nor sold. Dare to pray like Hannah, dare to live like Job, dare to love like Jesus, who would die to save us all. Will you stand for him, though the heavens fall? Will you dare to live for him alone? Will you dare to live? Let us dare to live. I will live for him and him alone.